Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Shrapnel ng taong 2023. Nagsimula ang pelikula kay Sean Beckwith, isang ama na labis na nababagabag dahil 3 araw nang nawawala ang kanyang anak na babae. Kasalukuyan siyang nasa Mexico at naghahanap sa isang lugar na puno ng mga inabandonang lumang sasakyan matapos makatanggap ng lead na naroon ang kotse ng kanyang anak. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan niya ang sasakyan ng kanyang anak na nasa maayos pang kalagayan, ngunit walang nakitang anumang clue maliban sa salamin ng kanyang kaibigan. Ipinaalam ni Sean sa pulisya ang tungkol sa nahanap na sasakyan, ngunit pagkabalik niya, wala na doon ang kotse. Ang isang pulis na nagngangalang Hector Montoya ay nagduda sa salaysay ni Sean at naghinala na maaaring nagsisinungaling lang siya. Binalaan ni Hector si Sean na umalis na sa lugar dahil nang himasok siya ng walang paalam at maaari itong magdulot ng problema sa kanya. Naninirahan si Sean sa isang sakahan malapit sa border ng Texas. Nang makauwi siya sa bahay, galit na galit sa kanya ang kanyang nakatatandang anak na babae at sinisisi siya nito sa hindi niya pagprotekta sa pamilya. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang asawa na si Susan, subalit nanatili siyang balisa tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Ipinagtapat niya kay Susan ang tungkol sa pagdududa niya sa mga pulis at plano niyang i-report kaagad ito sa konsulado. Kinabukasan, bago pumunta sa konsulado, binisita siya ni Max, isang dating kaibigan noong nasa militar pa siya. Nabunyag sa kanilang pag-uusap na si Sean ay isang ex-colonel mula sa Special Forces Unit at kilala siya sa pag-execute ng mga mabibigat na misyon, pagmasaker, at pagdispatcha ng mga kriminal. Inalok ni Max ang kanyang tulong sa paghahanap sa anak ni Sean at nagpakita ng tunay na pagmamalasakit para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagpapahalaga sa pag-aalala ni Max, si Sean, na alam ang malupit na pamamaraan ni Max, ay mas piniling wag siyang isali sa paghahanap. Dahil sa kanyang walang awang reputasyon, tinanggihan ni Sean ang tulong ni Max at mas piniling harapin ito ng mag-isa. Nang makarating sa konsulado, kasama ni Sean ang ama ng kaibigan ng kanyang anak na babae at ipinahayag na hindi nawawala ng mag-isa ang kanyang anak na babae dahil kasama niya ang isa pang kaibigan. Idinetalye ni Sean ang mga kaganapan at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa tungkol sa 2 Mexican police na sangkot sa kaso. Bilang isang konsul mula sa kanyang bansa, maraming alam si Sean sa kasalukuyang nangyayari, especially sa isang gang o criminal organization na pinamamahalaan ng isang dating mersenaryo na nagngangalang Victor Garza. Si Victor ang pinaka-notorious at pinaka-respetadong gang leader sa Mexico. Ang konsul na labis na nag-aalala ay iminungkahi na maaaring dinukot ng mga tauhan ni Victor ang anak ni Sean. Nang maharap sa nakababahalang sitwasyon, inirekomenda ng konsul na tanggapin na ni Sean ang katotohanan at talikuran na ang kaso kung gusto niya ng mapayapang buhay. Inilarawan ng konsul ang maraming nakakapangilabot na krimen na may kaugnayan kay Victor, tulad ng pagpatay ng isang matuwid na police chief, pagkawala ng 400 Mexican citizen, at iba pang mga krimen. Ang kasong ito ay naging headline sa balita nang mawala malapit sa border ang anak ng dating colonel. Si Sean at ang kanyang asawa ay biglang nasa spotlight ng media at kasalukuyan silang ini-interview. Habang umiiyak ang kanyang asawa, nagpakita si Sean ng hindi natitinag na determinasyon at nangakong ililigtas siya sa lalong madaling panahon sa anumang paraan. Habang nakikipagsapalaran si Sean sa isang mapanganib na organisasyon, si Victor naman ay palihim na nanonood ng balita. Narealize niya na ang isa sa mga babaeng nasa kustodiya niya ay anak ng isang dating US colonel. Dahil sa pag-aalala sa magiging epekto nito sa kanyang operasyon, mabilis na kumilos si Victor. Hinuli niya ang 2 pulis na may kaugnayan sa pagkidnap sa anak ni Sean at handa na silang pagbayarin sa kanilang pagkakamali na naglagay sa panganib ng kanyang negosyo. Lumalabas na si Hector Montoya at ang kanyang partner na nakaharap kanina ni Sean ang mga salarin sa maling pagkidnap. Pinagalitan sila ni Victor dahil sa pagdadala ng maling babae at pinaalam ang mabigat na parusa para sa pagkakamaling ito. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ng kanyang tauhan ang isa sa mga opisyal. Gayunpaman, hinayaan niyang mabuhay si Hector at inutusan siyang hulihin si Sean at pagkatapos ay dalhin siya kay Victor. Bukod sa pakikitungo sa mga pulis, gumawa si Victor ng mas matinding hakbang para protektahan ang kanyang interes. Inutusan niya ang kanyang kapatid na si Carlos na ipadala ang kanilang pinakamalupit na mga mersenaryo sa Texas upang gawin ng isang nakakapangilabot na misyon, ang ubusin ang buong pamilya ni Sean. Matapos kunin si Hector,
Napag-usapan ni Victor at Carlos na kailangan nilang dispatchahin si Sean at kanyang pamilya at dapat nila itong isapubliko. Nais ni Victor na mai-report sa media ang walang awang pagkilos na ito upang makapagtanim sila ng takot at paggalang sa lahat kapag naririnig nila ang pangalang Victor Garza. Habang si Carlos at ang kanyang mga tropa ay patungo na sa Texas, si Sean na nasa kanyang sakahan ay hindi alintana ang nagbabantang panganib. Armado ng isang rifle, busy siya sa pagtaboy ng mga peste sa kanyang sakahan at hindi alam na papalapit na ang mga tauhan ni Victor. Nang mapansin ng isang convoy na mabilis na patungo sa kanya, nagmamadaling pumasok si Sean sa loob ng bahay at inutusan ang kanyang mag-ina na agad na magtago sa itaas. Mas tumindi pa ang sitwasyon ng si Carlos at ang kanyang mga tauhan ay sinimulan ng paulanan ng bala ang buong bahay. Ang tunog ng putok ng baril ay umabot sa isang kapitbahay na mabilis na inalerto ang local sheriff. Sa kabila ng kanyang combat skills, hindi nakayanan ni Sean ang dami ng kanilang bilang, habang si Carlos at kanyang mga tauhan naman ay pilit na pumasok sa kanyang tahanan. Upang labanan ito, binasag ni Sean ang mga plato at baso sa sahig na lumikha ng isang alarm system na nakabatay sa ingay upang matrak ang mga nanghihimasok. Nang inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay, nahulog sila sa bitag ni Sean na nagpahintulot sa kanyang isa-isang patumbahin ang mga kalaban sa magkakahiwalay na silid. Sa kabila ng pagkakamaling ito, tila mas pinili pa rin ni Carlos ang mas delikadong hakbang na umayo naman sa panig ni Sean. Sa itaas na palapag, sinabihan ni Sean ang kanyang asawa at anak na tumakas sa may bintana. Samantala, unang pinaakyat ni Carlos si Hector sa hagdan na nagbigay ng pagkakataon kay Sean para mahuli siya. Kalaunan, nagawa ni Sean na mailabas ang kanyang pamilya sa bahay kasabay ng pagdating ng sheriff. Nagulat ang sheriff nang makita ang walang ulong katawan sa isa sa mga sasakyan at hindi nagtagal ay nakipagbarilan sa mga tauhan ni Carlos na lumabas sa bahay ni Sean. Gamit ang kaguluhang ito, nagmamadaling inilayo ni Sean ang kanyang pamilya sa eksena. Sa isang desperadong hakbang, mabilis siyang nagmaneho palayo at nasaksihan ang kalunos-lunos na pagkamatay ng sheriff na nagtulak kay Carlos na higpitan ang kanyang paghabol. Bagamat nakatakas na si Sean sa agarang banta, hindi niya pa rin maiwasang mabahala dahil si Carlos at ang kanyang pangkat ay patuloy silang tinutugis. Sa isang mapangahas na hakbang, inihinto ni Sean ang kanyang sasakyan at pinaputukan ang mga mersenaryo ni Carlos. Ang sorpresang pag-ataking ito ay nagdulot ng pagpanik sa mga tauhan ni Carlos. Sa huli, si Carlos na lang ang natitirang buhay at nagsisising hindi siya nagdala ng mas maraming backup. Sa kabila ng mga natamong sugat at pagiging dehado, nanatiling matigas si Carlos at tumangging sabihin kung nasaan ang anak na babae ni Sean. Gayunpaman, nawala rin ang kanyang katigasan nang barilin siya ni Sean sa magkabilang binti at braso. Matapos makuha ang mahahalagang impormasyon, tinapos ni Sean ang buhay ng kapatid ni Victor. Ngayong malapit nang ma-rescue ang kanyang anak, nag-atubili si Sean na isama pa ang kanyang pamilya sa mapanganib na sitwasyon. Upang matiyak ang kanilang kaligtasan, inilipat niya sila sa isang ligtas na lugar at humingi ng karagdagang tulong. Nakipag-ugnayan siya sa dati niyang kaibigan na si Max at tinanggap ang nauna niyang pag-alok ng tulong. Si Max, na nasasabik sa aksyon, ay mabilis na dumating dala ang mga espesyal na kagamitan sa kanyang sasakyan. Samantala, hindi mapakali si Victor dahil hindi na niya makontak ang kanyang kapatid. Nang maramdaman ang napipintong panganib, naghanda na sila para sa gagawing pag-atake ni Sean at Max. Nang malapit na sila sa hideout ni Victor, napuno ng tensyon ang paligid dahil sa nalalapit na matinding sagupaan. Pagkapasok sa loob, mahusay nilang pinabagsak ang bawat gwardya na labis na ikinatulala ng Mexican cartel boss na si Victor. Ang dating nangingibabaw sa lakas ay tila mahina na ngayon, nang sina Max at Sean ay hindi nagpakita ng awa at isa-isa nang pinapatay ang kanyang mga tauhan. Sa huli, nahuli nila si Victor. Taglay ang hindi natitinag na determinasyon, narating ni Sean at Max ang lugar kung saan binihag ang anak ni Sean at handa na sila para sa huling paghaharap. Sa huli, ang mga mahihinang bantay sa lokasyon ay madaling natalo ni Sean at Max. Matapos mahanap ang kanyang anak na babae at pati na rin ang kanyang kaibigan, si Sean, na nakamit na ang kanyang layunin, ay ibinigay ang natitirang mga gawain kay Max na kilala sa kanyang malupit na interrogation technique. Ngayong nasa kritikal na sitwasyon si Victor Garza, kailangan niyang umamin kaagad bago wakasan ni Max ang kanyang buhay. Kinaumagahan, dala-dala ni Max ang ulo ni Victor,
at planong i-display ito sa tabi ng kalsada bilang isang nakakatakot na babala. Si Sean, na dumanas ng isang nakakapangilabot na karanasan, sa wakas ay nakadama na ng kaginhawaan ng muling makasama ang kanyang pamilya. Sa saya ng sandaling ito, pinili niyang mag-ahit ng bigote at balbas. Sa pagkawala ng banta, maaari na nilang asahan ang isang hinaharap na malaya mula sa anino ng panganib, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro